Hello, magandang araw po mga kaibigan. Mukhang maganda itong na-post ni PHTV na video at gusto ko sana mag-react dito. Bago pa tayo magsimula, ay nakikiusap po ako na sana mag-subscribe po muna kayo sa channel ng PHTV. Nasa link po sa ibaba ng description. Okay, let's go! Iniulat na sinabi umano ng tagapagsalita ng People's Liberation Army na sigurado siya na tatalikuran lamang ng Estados Unidos ang Pilipinas kapag sumiklab ang gulo sa West Philippine Sea. Ito ay maliwanag na isang Chinese propaganda na naman. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese military na si Senior Colonel Wu Chan na hindi dapat pagkatiwalaan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga sinasabi at pangako ng Estados Unidos na poprotektahan nito ang West Philippine Sea. Meron tayong kasunduan sa Amerika at yun ang kanyang tutuparin kung magkaroon man ng giyera. Na wala umanong kakayahan ang US military na ipagtanggol o protektahan napakalakas ng Navy ng Amerika, mga kababayan. Papayag ang US Congress na makipaggera ang kanilang bansa laban sa China. Isa na namang propaganda ito, mga kababayan. Ngunit sinabi naman ng ilang eksperto na bahagi lang ito ng estratehiya ng Chinese military na guluhin ang anumang binabalak na pulisiya ng Philippine government tungkol sa security cooperation nito sa Washington. Hindi magawa ng China ang gusto niya sa Pilipinas dahil sa Amerika. Iniulat ito matapos inakusahan ng Department of Foreign Affairs ng China ng iligal na panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. At ito totoo naman to, mga kababayan, na kinasasangkutan ng mga barko ng dalawang bansa sa isang pinagtatalunang shoal sa West Philippine Sea. Dapat malaman ng China na illegal ang kanyang panghimasok sa West Philippine Sea. Sinabi ng DFA ng pahayag ng China ng isang Philippine military ship ay illegal na pumasok sa kanilang karagatan malapit sa Scarborough Shoal ay wala umanong legal na basihan at nagdudulot lamang ito ng tensyon sa West Philippine Sea at iginit ito ng Beijing ang illegal na pumapasok sa karagatan ng Pilipinas. Amerika nagme-maintain ng balanse sa West Philippine Sea. Parehong inaangkin ng Pilipinas sa China ang Scarborough Shoal, ngunit ang lugar ay nasa ilalim ng pagkokontrol ng Beijing mula nang maagaw ito ng komunistang bansa noong 2012. Oops, hindi po naagaw ito. Hindi na lang siya pinatulan ng Pilipinas para maiwasan ang gulo. Na nagpawalang bisa sa pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea. Anumang pag-aangkin ng China ay illegal at invalido. Sinabi ng Department of Foreign Affairs ng shoal na kilala bilang Bajo de Masinloc ay nasa loob na exclusive economic zone ng Pilipinas. Totoo ito, mga kababayan. Matagal na ito nasa mapa ng Pilipinas noong pa mga unang panahon. Walang karapatan ng China na angkinin ang mga islang ito na sakop ng Pilipinas. Patuloy ding nagdemand ang gobyerno ng Pilipinas na alisin ng komunistang bansa ang mga barko nito, lalong-lalo na ang kanilang Coast Guard at Maritime Militia sa Bajo de Masinloc. Tama to, mga kababayan, pati mga mangingisda natin ay pinagbabawalan nilang talagang wala silang karapatan dito, mga kababayan. Ang show na matatagpuan 200 kilometro mula sa Pilipinas ay bahagi ng arbitration claim na inihain ng Manila sa isang international tribunal at nagpasya ang korte noong 2016 ng pag-angkin ng Beijing sa 70% ng South China Sea ay walang batayan sa ilalim ng international na batas. Ang desisyon ng korte ay maliwanag at dapat sundin ng China. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na sinuyod umano ng aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Ronald Reagan ang Benham Rice kasama ang mga support vessel nito sa gitna ng mga lumalabas na report tungkol sa presensya ng Chinese Coast Guard sa nasabing lugar. Hindi dapat makialam ang China sa Benham Rice. Ito ay atin. Sinabi sa report na dineploy ng US Navy ang USS Ronald Reagan sa silangang bahagi ng Pilipinas, partikular na sa Benham Rice, upang tama lang ginawa ng Amerika, mga kababayan. At hadlangan ang binabalak na expansion ng China sa Pasipiko. Wala siyang karapatang mag-expand sa teritoryo ng Pilipinas. Naunang nireport ng Armed Forces of the Philippines na mayroon silang namataan ng mga Chinese research at Coast Guard vessels sa Benham Rice noong nakaraang linggo na kung saan
nagdulot naman ng pangamba sa Philippine government. Dapat bantayang mabuti ng Philippine Navy ang Benham Ito Rice. umano ang unang pagkakataon na nagsagawa ng misyon ang USS Ronald Reagan sa Benham Rice at sinabi ng Armed Forces of the Philippines na regular na silang magpapadala ng barko doon upang araw-araw nilang mamonitor ang presensya ng mga foreign vessels sa lugar. Dapat talaga lagi may patrol sa Benham Rice at masamang balak ng China. Inulat ito matapos muli na namang nagdulot ang China ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pagsasagawa ng CCG ng mapanganib na maneuver at pagsunod sa isang Philippine Navy ship na nagpapatrolya malapit sa Panatag Shoal, ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo. Squatter ang China sa West Philippine Sea. Ang mga Chinese vessel, gaya ng dati, ay nagsagawa ng shadowing sa movement ng PS-39 na kung saan tinutukoy ni Anyo ang BRP Conrado Yap at sinabi niya na ang China ay muling pinapalaki ang insidente at lumilikha ng unnecessary na tensyon sa pagitan ng Manila at Beijing. Totoo yan mga kababayan, China nagsisimula ng gulo sa West Philippine Sea. Nanindigan si Anyo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ay hindi kailanman matatakot o masisindak sa mga ginagawang agresibo at iligal na aktibidad ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Maritime Militia nito. Dapat talaga na hindi matakot ang Philippine Navy dyan sa ma-incheck na yan mga kababayan. Niya na sa ilalim ng international na batas, may karapatan ang Pilipinas na magpatrolya sa loob ng exclusive economic zone ito na kung saan matatagpuan ang Panatag o Scarborough Shoal o kilala sa Pilipinas bilang Baho de Masinloc. Atin ang teritoryong yan, kaya dapat nating patrolan. Karapatan natin yun mga kababayan. Na nagsagawa ang PS-39 ng routine patrol operation sa general vicinity ng Baho de Masinloc at hindi ito iligal na pumasok sa anumang lugar na nasa ilalim ng soberanya ng China dahil ang Baho de Masinloc ay bahagi ng archipelago at EEZ ng Pilipinas. Atin talaga ang Baho de Masinloc mga kababayan. Nanawagan siya sa China na kumilos ng responsable, sundin at igalang ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang desisyon ng isang international tribunal noong 2016 na nagpawalang bisa sa malawak na pag-aangkin ng komunistang bansa sa South China Sea. Dapat igalang ng China ang UNCLOS at ang United Nations decision tungkol sa mga isla sa West Philippine Sea. Hanggang dito na lang mga kababayan. Sana nagustuhan ninyo ang nilalaman ng video na ito na mula sa PHTV. Pakisuportahan na lang po ang channel na ito. Pakisubscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at pakilike na rin para makarating sa mas maraming audience, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Maraming po salamat sa inyong panonood. Bye-bye!